Aking Paulandia, Kimi Solid, Paolo Abilino supporters. Narito na ang resibo ng pagmamahal ni Paolo Abilino kay Kim Chiu na ilalantad. Tungkol ito kay Kim na emote-emote sa kanyang pangtanghaling show. Dito ay sinabi niya na this time around, bet niya ay taong mas mahal siya. May rumescue'ng fanay na sinagot ito online na handa siyang latagan si Kim ng mga resibong mahal na mahal siya ni Paolo. Okay. Oo naman. Oo. Ano ba? Hindi naman question niya na mahal siya ni Paolo. Sus Mariosep naman. Ang isang tao na nagbago para sa isang tao, lalo na pag girlfriend niya o boyfriend niya, ibig sabihin, love na love niya yon. Kasi meron mga taong ang taas-taas ng tingin sa sarili na hindi mo ako kayang baguhin. Wag mo akong baguhin kung ano yung nakitaan mo sa akin or nakasanayan or kung ano yung nakilala mo sa akin, dapat tanggapin mo. Pero kung yung mga tao naman willing namang magbago para dun sa kanyang minamahal, love ka nun. Katulad nga ni Paolo, mula pa nung nagsama sila nung My Love Will Make You Disappear, doon na nagsimula, doon nagsimula ang malaking pagbabago kay Paolo. Yung kanyang linglang at saka yung secretary with Kim, medya lang. Pero tumodo siya. Tumodo siya nung gumawa sila ng pelikula. And then, nakita nga ng mga fan yung malaking pagbabago. Ang dami. Napakarami. Si Paolo hindi makikitaan niya na base natatandaan ko yung kay Dondon. Hindi mo siya nakikitaan na umaalalay. Though hindi natin nakikitaan okay. yun, di ba? Kasi medyo hindi naman interesting din yung mga... Oo. Hindi natin nakikitang umaalala, nagpapayong si Paolo kay Kim, pagpupunta ng set, mga ganon, at nakaalalay sa likod, nagbibit-bit ng kanyang tumbler ni Kim, habang nagbabasa si Kim ng script, yung mga ganon. Wala tayong nakikita kay Paolo. Wala pa, though meron naman sigurong mga ganong ganap si Paolo, pero inaayos yung microphone ko. Hindi, pero, di ba hayagan kasi ito parang okay lang kay Paolo na makitaan siya or mas patan siya ng ganito. And, nung mga panahon kasi nagkaroon siya ng jowa, hindi natin siya nakikitang may kasama siyang nag-workout. Tumatakbo, pero ngayon parang lantaran na kasi. Hindi, kasi si Paolo, ang tingin ko, ang tipo ng lalaking mas clingy pag dalawa lang talaga sila. Kasi in public talaga, meron naman kasi mga lalaki in public sobrang clingy, pero pag silang dalawa na lang, yun doon naman parang tulala. Si Paolo, it's the other way around. Ano siya, parang mas clingy talaga siya pag silang dalawa. Kasi may mga naglabasang video ng mga candid moments sa ibang Paolo ang nakikita doon. Hindi yun ginamit sa teleserye, hindi siya papalabas sa teleserye. Pero mga shots yon na mga stolen shots actually na video. Doon talaga nabuhay ang kilig ng mga fanay. Pero for sure pag-uusapan pa natin yan sa mga susunod na araw. Pero ngayon, in terms sa pagmamahal, yung kasi ni Kim, ang tawag doon, yung mensahe niya doon na gusto niya ngayon, mas mahal talaga siya ng lalaki. Tapos sobrang seryoso siya. Feeling ko naman, minahal naman talaga siya ng mga naging ex niya, ng mga jowa niya dati. It's just that ganun lang talaga. Kasi kung di naman yun magtatagal ng 7 years, 10 years, or 11 years, kung di naman ang pagmamahal doon. So ngayon siguro, parang si Kim nasa stage na hayahay na lang, yung parang ngayon this time hindi na ako masyadong ganito, hindi na ako yung parang asking for love lagi. Ngayon hayaan niya na yung lalaki na iparamdam sa kanya kung gaano siya kamahal, which is nakikita naman natin ngayon kay Paolo, and no doubt about that. At na kay Paolo kasi lahat ng parang hinahanap ni Kim na hindi niya naramdaman Sa iba. at naranasan sa iba. Totoo ka naman, minahal naman siya talaga nung kanyang Oo dalawang naman. ex, sa totoo lang. Kaya lang, meron sigurong mga pamantayan si Kim na hindi niya nakita doon sa dalawang yon. Nakita niya na dito ay na kay Paolo yung mga hinahanap niya. At the same time siguro, nag-mature na si Kim. Oo naman. Ang laki na ng pinagbago niya, hindi na siya katulad ng dati na aligaga siguro siya na kailangan 24/7 ang pagmamahal sa kanya ng isang lalaki, na yun ang hinahanap niya. And then, kasi mga bata pa sila di ba, hindi naman maibigay. And then, ngayon siguro na-realize niya na hindi naman kinakailangang maghabol ng pag-ibig at pagmamahal. Basta makontento ka sa kung ano man ang binibigay sa'yo at nasobrahan pa, ay nako,
di talagang kumpletong-kumpleto. Na at the same time kasi parang ngayon kasi hindi na parang kampante na nga si Kim dahil nakasupport sa kanya si Paolo. Siguro yun ang yun ang hinahanap ni Kim, na suportahan siya all throughout sa kanyang career at kung saan niya gustong mag-excel pa sa mga bagay na gusto niya, like yung magbe-business, asikasuhin yung ibang mga bagay. Yun nga lang ngayon kasi parang si Kim kasi parang ngayon ang nakikita ko nung time kasi nung ex niya, etong Mga latest na ex niya, okay. meron pa siyang mga ganap sa mga kaibigan niya. Mm, 'Di ba? okay, Pero ngayon kasi parang dahil may pamilya na rin yung isa, 'di ba, si Angelica Panganiban, at eto naman si Bella ay abala naman sa kanyang karera, yes. sa kanyang directorial, script writing career, sa kanyang mga pelikulang ginagawa. Eto naman si Kim, mas lalo siya nagkaroon ng panahon kay Paolo. Kasi ito naman okay. si Paolo kasi parang feeling ko lang base doon sa mga naririnig nating mga kwento at nababasa natin at the same time yung mga nagtitext sa akin. Eto naman si Paolo, nakatutok din naman kay Kim. Lalo na doon sa mga panahong kailangan ni Kim ng karamay sa mga pinagdadaan ng problema sa pamilya, mga anxiety niya. Napaka-importante niya. Totoo yan na kahit nasa iyo ng lahat, may pera, meron kang karera, at ang dami nagmamahal sa iyo, aatakihin ka ng anxiety. At maganda yon na meron kang support galing, life support. Tinatawag nga natin life support dahil pag ito ay wala, baka nategi na tayo. Kumbaga, extension ng ating buhay. At yun ay si Paolo na palaging nakatutok sa. Kasi kung nonchalant man si Paolo, di ba na, kunwari, si Kim, nagbabahagi siya ng mga problema niya, di ba? Ganyan. Si Paolo nakikinig lang. Kasi meron kasing iba kapag pinagsabihan mo ng problema, mas high strung pa sa iyo. Ano ba namang mga ginagawa? Dapat umalis ka na diyan, mga ganun. Parang nai-stress ka. Pero si Paolo, parang makikinig, oo nga, bebe. More of a bebe. listener talaga. Nakikinig talaga. Nakikinig talaga siya. Pero ang napansin ko lang kasi kay Kim, talagang hindi man tinutukoy lagi sa show niya, doon sa noontime show, pero laging pag-ibig ang nagiging topic. And with that, makikita mo parang ang saya-saya na itong babaeng to, no? Lalo pag pag-ibig ang pinag-uusapan, laging merong yung kilig. Hindi ko yan masyadong nakita before Kasi siguro masyadong given yung relationship dati. So, hindi na masyado nagkaka-interest sa mga tao. Ang tinatanong lang ay kailan magpapakasal. Eto kasi talagang lahat sinusubaybayan lahat ng kilos, at talagang mas marami ang na-excite talaga sa love, eto sa relationship na meron si Kim with Paolo. Si Paolo, ang personality niya, kahit nonchalant yan, syempre kapag ka naglambing yan, di ba, parang, yun kasi nga. medyo malumanay siyang magsalita At ito, parang kahit ano ang, kapag ka tumawa siya, pag napaligaya mo siya, parang achieve mo na. Kasi mga ganitong tao, parang hirap-hirap nilang patawanin, tamad na tamad mag-react, yung parang gano'n ang impression natin Kaya kapag ito ay napaligaya natin, parang successful na rin tayo. At itong si Paolo, siguro hindi ako sure kung generous, pero alam ko sa ibang bagay generous itong si Paolo. Ang importante kasi sa mga panahon ngayon ay yung naibibigay na love ng isang tao sa iyo at yung support na kailangan mo. Kasi yung pagmamahal, marami ka na as in marami ka na natatanggap na pagmamahal sa mga kaibigan, Materials sa mga din fans, marami na material things. Pero yung hinahanap mong pagmamahal na galing talaga sa kaibuturan ng puso at galing sa minamahal mo ay ano na yun, very very parang heaven na yon sa iyo. Hindi, at least ako Hindi ba? Hindi, kahit pa paano, nasilip natin. Hindi rin? Nasilip natin yung mga ganap pala ni Paolo pag si Kim yung kasama niya. Medyo pala siya, yung ganun nga yung clingy, yung ginaganon din, hinahapit, yayakap, inaakbayan. Yung hindi niya nakikita, walang camera hindi part ng shooting or ng taping. At saka, eto si Paolo, gusto niya talaga sila lang dalawa ni Kim Silang dalawa lang talaga ni Kim kapag magkasama sila. Perfect combination sila. Kasi para sila ng interest, para sila ng gusto. Siguro nga, hintayin na lang natin kung maging gamer na rin si Kim Pero kasi halos lahat ng bagay, pareho sila ng gusto. Pagdating sa pagkain, of course, may nag-a-adjust. Kaya ako naman nasabing gusto lang ni Paolo na silang dalawa. Kasi biruin mo, pag nag-a-abroad sila, katulad palagi nating
palagi natin pinupuson, kapag nag-abroad sila, meron sila talagang moment para sa isa't isa. Tumakbo Okay. man, Oo, or yun nga mamasyal, eh. mag-shots, mag-trap, umikot-ikot sa lugar. Di ba nga nung nagpunta sila ng Canada ba ito? Mm. Di ba nakita natin silang dalawa lang na nagsiashot, nagpunta ng London, silang London, dalawa kita mo lang. naman, di ba? At nung pag kumakain sila, wala naman silang kasama, kundi sila. Yun talaga yung gusto ni Paolo eh. Si Kim kasi parang na-realize din naman ni Kim na may mga time para sa mga kaibigan, pero this time, parang bibigyan ko naman to ng mas maraming oras, Oo. mas intimate na oras para sa aming dalawa. Yun na nga, ako last na lang kasi si Paolo, parang feeling ko naramdaman niya na hindi siya mag-isa sa relasyon. Kasi may relasyon na kahit magka-relasyon kayo, bago nga pag nag-abroad kayo, gusto mong mag-run, mag-isa ka lang. Dahil yung girl, nag-i-inerte, di ba? Na hindi ganyan ang ano ko. Kumbaga, ang mas bet mag-shopping, mag-makeup. Ngayon naramdaman niya na kahit nasa abroad, hindi siya mag-isa sa relasyon. Kasi lahat talaga kaya siyang samahan, kaya siyang samahan ni Kim. The same goes with Kim din. Hindi siya mag-isa sa relasyon. Kasi noon, syempre, maraming ganap yung mga iba di ba? Eto para sila ng ganap. Paano kaya sila magpalitan ng regalo, no? Sino kaya ang mas pasabog ang regalo sa isa't isa? Knowing Kim sa mga dati, di ba? Pasabog magregalo. Pero ngayon, the fact na hindi na masyadong nilalantad, alam mo na. Alam mo diba? na, parang to si Paolo, para binibigay na lang niya yung kanyang debit card, credit card kay Kim. O Han, mag-shopping ka na lang. Ganon, mga ganon. Pero, di ba naging issue nga yung Cartier? Nung nagpunta sila ng Dubai, parang si Paolo ay generous. Si Paolo, generous siya. Ang balitang resibo ng pagmamahal na umano'y ilalantad ni Paolo Avellino para kay Kim Chiu ay talagang nakakakilig at nakakaintriga para sa mga taga-suporta nila. Pero bago tayo magpadala sa hype, mahalagang maging maingat at balanse sa pagtingin sa ganitong usapin. Una sa lahat, ang salitang resibo sa showbiz ay kadalasang ginagamit para tukuyin ang patunay. Maaring sweet gestures, private messages na may pahintulot, public actions, o kaya'y consistent na pagpapakita ng suporta. Pero tandaan natin na hindi lahat ng tunay na nararamdaman ay kailangang isapubliko. Minsan, ang pinakatotoong pagmamahal ay tahimik at hindi kailangan ng ingranding patunay. Kung sakaling may ilalabas man na resibo, maaring ito ay mga sweet na gestures o surprises, mga public statements na malinaw ang intensyon, mga behind-the-scenes moments na nagpapakita ng sincerity. Sa kabilang banda, posible rin na ang balitang ito ay bahagi lamang ng promotion or hype, lalo na kung may proyekto silang pinaghahandaan o kasalukuyang ginagawa. Sa industriya, normal ang pagbuo ng excitement para sa fans. Mas mahalaga pa rin na irespeto ang personal na buhay nila. Huwag agad maniwala sa chismis kung wala pang konfirmasyon mula sa kanila mismo. Suportahan sila hindi lang bilang tambalan, kundi bilang individual artists. Sa totoo lang, kung may tunay mang resibo, hindi ito kailangang pilitin o ipakita para patunayan sa publiko. Ang consistency, respeto at genuine na aksyon ang pinakamalinaw na patunay ng pagmamahal. Ikaw ba? Sa tingin mo ba kailangan talagang may ilantad na resibo o sapat na ang mga kilos at paraan nila sa isa't isa? Tungkol sa balitang ilalantad na raw ang resibo ng pagmamahal ni Paolo Avellino para kay Kim Chiu, masasabi kong natural lang na mag-trending at pag-usapan ito, lalo na't malakas ang suporta ng fans sa kanilang tambalan. Sa totoo lang, nakakakilig pakinggan ang salitang resibo dahil parang itong konkretong patunay ng nararamdaman. Pero sa mas malalim na panawa, hindi naman kailangang may ilantad na ebidensya para mapatunayan ng sincerity ng isang tao. Kung totoo ang damdamin, makikita at mararamdaman iyon sa consistency, respeto at paraan ng pagtrato sa isa't isa, hindi lang sa isang grand reveal. Posible ring, strategy ito para sa publicity kung may project silang paparating. O kaya naman ay simpleng paglinaw sa mga espekulasyon. Maari ring fans o netizens lang ang nagpalaki ng issue. Bilang observers, mas maganda pa ring maging balanse. Kilig pero hindi agad naniniwala sa lahat hanggat walang malinaw na konfirmasyon. At higit sa lahat, igalang pa rin ang personal boundaries nila. Sa huli, kung may ilalabas man o wala, ang mas mahalaga ay kung ano ang totoo at komportable silang ibahagi. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang ipagsigawan, kusang lumalabas iyon sa mga kilos at paninindigan. Narito ang mas malalim at mahabang reaksyon tungkol sa balitang ilalantad na raw ang resibo ng pagmamahal ni Paolo Avellino para kay Kim Chiu. Sa totoo lang, hindi nakakapagtaka kung bakit maraming fans ang kinikilig at sabik sa balitang ito.
Sa tagal na rin kasing sinusubaybayan ng publiko ang kanilang closeness sa interviews, events at mga simpleng gestures, parang naghihintay ang marami ng malinaw na konfirmasyon kung ano ba talaga ang estado nila. Kaya kapag may salitang resibo, automatic itong nagiging big deal. Para sa fans, ito na ang hinihintay na patunay. Pero kung susuriin ng mas malalim, may dalawang anggulo ang ganitang balita. Una, ang kilig factor. Natural lang na ma-excite ang supporters. Kung totoo man na may ilalabas na patunay, maaring ito ay mga simpleng bagay, mga sweet gestures, effort o tahimik na pagsuporta na matagal nang napapansin pero hindi direktang inaamin. At kung genuine ito, magandang makita na may consistency at sincerity sa actions ni Paulo. Pangalawa, ang reality check. Sa showbiz, hindi maikakailan na ang timing ng mga ganitong balita ay minsang matapat sa promotions o projects. Hindi natin sinasabing hindi totoo ang nararamdaman, pero bahagi rin ng industriya ang pagbuo ng excitement. Kaya mahalagang maging maingat sa paghusga at hindi agad magko-conclude hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Isa pang mahalagang punto, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang patunayan sa publiko. Kung may resibo man, dapat ito ay kusang ibinabahagi at hindi dahil sa pressure ng fans o intriga ng media. Mas mahalaga ang respeto, privacy at emotional maturity kaysa sa public validation. Sa perspektibo ko, mas maganda kung may ilalabas man, ito ay malinaw at direkta mula sa kanila. Kung wala naman, sapat na ang makita na may mutual respect at support sila sa isa't isa. At higit sa lahat, hindi maapektuhan ang kanilang individual careers at personal growth. Sa huli, ang pinakamahalagang resibo ay hindi screenshot o pasabog na revelation, kundi ang consistency ng pagtrato, paggalang at pagpaprotekta sa isa't isa sa gitna ng intriga. Ikaw ba? Sa tingin mo ba kailangan tagad yung mailabas na patunay para maniwala ang publiko o sapat na ang mga kilos na nakikita natin? Dagdag ko pa sa balitang ilalantad na raw ang resibo ng pagmamahal ni Paulo Avellino para kay Kim Chiu, may ilang mahalagang punto pang pwedeng pag-isipan. Una, presyo ng publiko at fans. Kapag malakas ang tambalan, tumataas din ang ekspektasyon. Minsan, ang salitang resibo ay nagmumula sa kagustuhan ng fans na magkaroon ng malinaw na label o konfirmasyon. Pero dapat tandaan na hindi obligasyon ng dalawang artista na i-report ang bawat detalye ng personal nilang buhay. Dalawa, consistency versus grand gesture. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na respeto at suporta kaysa isang malaking pasabog na patunay. Kung totoo ang damdamin, makikita iyon sa long-term actions, hindi lang sa isang reveal na maaaring mag-trend sa loob ng ilang araw. Tatlo, career impact. Anumang ilalabas na resibo ay maaaring makaapekto sa branding nila, bilang love team man o bilang individual artists. Kung maayos ang pag-handle, maaaring itong magpalakas ng suporta. Pero kung mali ang interpretasyon ng publiko, maaari ring itong magdulot ng intriga. Apat, timing ng balita. Hindi rin maiiwasan ng tanong kung may kaugalian ba ito sa paparating na proyekto, endorsements o tour. Sa showbiz, mahalaga ang momentum at engagement, kaya dapat maging mapanuri ang mga netizens. 5, ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Sa huli, hindi naman kailangan may pisikal o digital na resibo. Ang tunay na sukatan ay kung paano nila pinoprotektahan at nirerespeto ang isa't isa sa gitna ng ingay ng publiko. Sa kabuuan, nakakakilig ang ganitong balita, pero mas maganda pa rin manatiling grounded at huwag agad magpadala sa hype. Kung totoo man ang lahat, lalabas at lalabas din iyon ng hindi kailangang pilitin. Ikaw ba? Mas gusto mo bang may malinaw na konfirmasyon o mas exciting ang ganitong mysterious setup nila?